limits of transcendental functions. So this time naman, halos pareho lang yung ginawa natin dun sa first lesson natin na pagkuha ng limits ng functions through or using tables of values, right? Kinuha na natin yung values coming from the right side and values coming from the left side kung saan mag-a-approach yung ating x. And this time, ganun din ang gagawin natin dito sa limits of transcendental functions. But, ang pinagkaiba lang, di ba sa ating limits of functions, yung mga ginagamit natin doon ay mga algebraic functions, di ba? Nagde-determine tayo ng limit ng isang algebraic functions doon sa limits of functions natin. But this time, dito sa limits of transcendental functions, ang gagamitin natin ay hindi na algebraic. So, ano nga ba ang transcendental functions? Pag sinabi natin transcendental functions, these are functions that cannot be expounded to algebraic forms. Meaning to say, itong mga transcendental functions natin ay ang mga exponentials, tinatawag nating exponentials, logarithmic functions, and trigonometric functions. So, sila yung tinatawag nating transcendental functions. Okay, so meron tayong mga examples dito kung ano bang exponential, logarithmic, at saka trigonometric functions. So, this time, well, I guess hindi tayo makakapag-compute kung hindi scientific calculator yung gamit natin. So, I suggest scientific calculator ang gagamitin natin, especially kapag trigonometric yung ating isosolve or kukuhanan ng limit. Kasi kailangang naka-radian yung ating settings or yung mode ng ating calculator bago tayo mag-compute ng trigonometric functions doon sa ating calculator. Okay, to begin with, let's start with an example na. So, unang example natin will be an exponential function. So, here, first example natin is an example of exponential function. So, solve the limit of 2 raised to x, where x approaches 2. Okay, using the table of values and sketch is its graph. So, first thing to do, syempre gagawa muna tayo ng two tables for x value na mag-a-approach doon sa ating number 2. Syempre, coming from the left side and coming from the right side. Okay, so, una tayo mag-create ng table natin coming from the left side. Then, mag-a-assign tayo. Lakihan ko na nga. Sige, sulat ko muna ang x and y. Mag-assign na ako ng values ng ating x. Ito yung x values natin na mag-a-approach sa 2 na galing sa left side. So, 1.7. Let's say we have 1.9, 1.99, 999. O, yan. So, yan yung ating table of values approaching 2 coming from the left side ng ating okay. Yan. Create na rin ako ng isa. So, yung isa naman, table ng x values natin na mag-approach sa 2 coming from the right side naman ng ating number line. So, x and y ulit. Mag-assign na lang din ako. Let's say we have 2.001, 2.005, 2.01, 2.1. Okay.
So, meron na tayong table of values. Ito yung values natin, less than 2, or coming from the right side. X values natin coming from the left side yung una, coming from the right side naman itong pangalawa. So, pagka-compute natin yan, syempre kakailangan natin ng calculator, right? Isa-substitute natin, ito na naman tayo pang hindi nakakaintindi, isa-isahin natin, isa-substitute yung mga x values na nilagay ko dito sa table, dito sa ating given exponential function. Ano yung given exponential function natin? That is 2 raised to x. Therefore, sige, unahin natin itong table of values coming from the left side. So, we have first x value natin ay 1.7. So, substitute, meaning to say, papalitan mo lang yung x ng 1.7. So, 2 raised to 1.7. So, pag kinompute natin yan, the answer will be, that will be 3.20, sige, round off na natin, 3.25, okay? And then, sunod, syempre, ang sunod naman natin na isa-substitute is yung susunod dun sa value natin ng x, which is si 1.9. So, 2 raised to 1.9, again, sa ating calculator, ang magiging sagot will be 3.73. Okay, next ulit tayo. Palitan natin yon kasi may mga para masundan ng lahat, no? Sunod naman na i-substitute natin ay yung pangatlo, that is 1.99. So, 2 raised to 1.99, the value will be, or the answer is 3.97. Okay, and last but not the least, kapag 1.999 yung ating exponent, ang magiging sagot naman ay 3.997. Okay. So, tapos na tayo sa ating table of values na mag-a-approach sa 2 from the left side. Ngayon, dito naman tayo sa right side ng ating number line. So, again, same exponential function naman yung gagamitin natin. Substitute lang din natin ulit yung mga values na inassign natin dito sa ating x. Okay? Isa-isa ang isubstitute ang mga yan. Okay? So, therefore, 2 raised to 2.001, the answer will be, that is 4.003. Okay, 4.003. Next, kapag ang value naman natin dyan ay 2.005, kasi yun na yung susunod na x value natin, ang sagot natin will be 4.014. Ayan, in-round off ko na. 4.014. And again, next naman is yung 2.01. So, kapag sinubstitute natin yung 2.01 sa ating exponential function, ang magiging sagot naman natin dyan will be 4.028. And last but not the least, kapag sinubstitute natin yung 2.1 doon sa ating exponential function, 2 raised to 2.1, ang magiging sagot ay 4.287. Okay, so yan ngayon yung ating, kompleto na ngayon yung ating table of values na mag-a-approach doon sa ating 2, coming from the left side and doon sa ating right side. Ngayon, sa ating observation, if we observe, saan ngayon nag-a-approach or as the x value approaches 2, habang papalapit yung x value natin kay 2, galing man sa left or galing man sa right, ano yung y value na ina-approach niya? That is yung value ng ating y na ina-approach niya ay 4. Obvious naman na 3.9 or that is 4, or 4.2 and or that is also 4. Okay? Meaning to say, pag nakuha na natin yung
y values on both tables at na-solve na natin yon, determine na natin yung one-sided limits from the left and right side. O, natatandaan nyo pa ba kung ano yung one-sided limits natin? Pag sinulat natin ang one-sided limits natin, it should be like this. 2 raised to x as x approaches 2, meron siyang negative sign sa taas, di ba? Meaning to say, ito yung galing sa left side. That is equal to 4. Tama. And then, isusulat naman natin yung one-sided limit natin sa kabila. Isusulat natin siya as limit of 2. Parang nare-review na rin dito. Nagre-review na lang din tayo ng limits of functions dito. Ang pinagkaiba lang is hindi algebraic yung mga ginagamit natin. So, as x approaches 2, kapag coming from the right side naman yung one-sided limit natin, meron siyang positive sign sa taas nung 2 natin sa baba. Okay? Yan. So, para ma-indicate natin na ito yung one-sided limits natin from the left side and from the right side. Since both side naman natin ay task ko lang. Yan. Since both side or both one-sided limits natin ay magkapareho na 4, therefore, yung limit ng ating exponential function as x gets closer to 2 ay 4. Therefore, the limit is written as the limit of 2 raised to x as x approaches 2 is equal to 4. So, this will be now the final limit or final conclusion natin na ang limit ng ating exponential function ay 4. So, that's how pareho lang yung process ng pagkuha natin ng limits of functions dito sa limits of transcendental functions. Okay po? And kapag rinaf natin ito class into sa ating Cartesian plane, ganito ang kanyang magiging itsura. Kapag rinaf natin to, meaning to say, lahat ng nandito sa ating table of values, ipa-plot natin doon sa ating Cartesian plane. So, hindi na tayo magtatagal dyan. Ito ay ginawa ko lang sa Desmos application. So, makikita naman dito, medyo malabo kasi malaki yung agwat nila, no? But then, makikita naman dito na habang nag-a-approach yung ating points sa value ng 2 natin, andito si 2, papalapit sila sa 2, papalapit din siya sa 2, yung value ng y na kanyang ina-approach ay 4. So, tama yung ating solution. Okay? So, that's how we solve the exponential functions. Now, this time, for our second example, okay, try naman natin ang logarithmic function. So, ikakat ko tong discussion. Please watch the second discussion.